Hi everyone, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Wednesday sa inyo. Kamusta kayo? Welcome sa Leluna Tarot. So, welcome back para sa mga ating existing subscribers and welcome sa ating mga new subscribers or hindi pa nakakapag-subscribe. So, again, this is Leluna Tarot. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Okay, so kamusta guys? I already post yung 4 na nabunot natin last time, okay? So kung hindi niyo pa nakikita yon guys, check yung post ko na recently. Nandoon po yung winners na 4, okay? Free 30 minutes personal reading. And nandoon na rin po yung instruction sa post natin sa community kung paano nyo makiklaim yung inyong personal reading. So until July 31 po nyo po pwedeng i-claim ang inyong free personal reading. Okay? So, wag nyo kakalimutan guys ha, sayang yon. Sayang yung 30 minutes na personal reading natin. Okay? So, sa mga hindi po na pinalad or nabunot, so, sa susunod meron tayo ulit na free, pa-free na personal reading. So, abangan nyo yan, ha? Again, maraming salamat sa nag-join and sa patuloy na nanonood sa ating channel. Okay, so for today, we are going to do another pick a card reading. Okay, so para to sa mga taong ni-reject. Okay. So, tingnan natin ano yung nararamdaman nung mga tao or nung person na tumanggi sa'yo or nang-reject sa'yo before. Okay, so itong reading na to ay para sa'yo kung makaka-resonate ka doon sa topic natin. So if you're rejected, titingnan natin ano ba yung nararamdaman ng person. So I'm going to use two kind of cards, one tarot card and one oracle card. So titingnan natin ano yung nararamdaman niya. Nakakaramdam ba siya ng nagigilty ba siya? Okay, titingnan natin, nagsisisi ba siya? Bakit siya nagsisisi? Tingnan natin. Ano ba yung nararamdaman niya ngayon sa'yo? Okay, so pili kayo kung anong pile. So, pile number 1 and pile number 2. Okay, so hindi na ako gumamit ng stone or any card. Just meditate and ipikit nyo yung mata ninyo and pumili kayo kung anong number yung sa tingin ninyo mag-resonate sa inyo. So, number 1 or number 2. Okay? I will give you seconds or 1 minute to meditate and choose the number na sa tingin ninyo mag-resonate sa inyo. Pili na kayo. Number 1 or number 2. Okay, kung nakapili na kayo kung anong pile, yung or number, yung sa tingin niyo mag-resonate sa inyo, let's start with pile number 1. So, itatabi mo na natin itong isang oracle deck. Okay. So, pile number 1. Kung ikaw ay na-reject, ano yung nararamdaman nung person na tumanggi or na-reject sa'yo ngayon? Kung nireject ka man niya noon, ano yung nararamdaman niya ngayon? Okay, so titingnan natin. Unang-una pa lang na paghati ko nung card, nakita ko agad Devil. Okay, so Devil can be Capricorn or you're Capricorn. Pile number 1. Ooh. Tingnan natin. Ano bang nararamdaman ng person na nan-reject sa'yo before pile number 1? Let's see.
Maraming salamat ulit ha dun sa mga sumali sa ating free personal reading. Abangan nyo ulit. Ulitin ko ulit, abangan nyo ulit. Kasi kaunti lang po yung nagpasa ng ng username. Kasi meron kayong specific video na doon nyo i-comment yung username ninyo. Okay? So, abangan nyo po. Para marami-rami yung makasali. Okay. So, file number 1. Tingnan natin. Ano yung nararamdaman nung person na nan-reject sa'yo? Ano ba yung nararamdaman niya? Uy! Justice, pero in reverse kasi siya umano, pero tingnan natin. Page of Cups. Medyo ano to medyo mataas ang mataas ang ere. Itong person na to, file number 1. Pero deep inside meron ako nakikita deep inside, gustong-gusto niyang i-offer sa'yo. Or gustong-gusto niyang siguro i-approach ka, sabihin yung emotion niya with the Page of Cups. Kaso kasi, gusto ko itong i-message, okay? Message to tell you kung ano yung emotions niya, okay? Kung ano yung, siguro mag-apologize, okay? Kasi, cup is an emotion. Okay, so you can be a water sign, or this is a water sign, Scorpio, Pisces, Cancer, air sign, and fire sign. Po pwedeng, meron kasi ako nakikita na na for some of you, hindi ko man inilalahata. Yung iba sa inyo, po pwedeng kinakarma. Siguro kinarma tong person na to. Or po pwedeng this person will send you a message. Okay. Tignan natin. Oh. Uy. 2 of Cups. This person's, hindi ko alam kung you still love this person or this person still loves you. Pero meron ako nakikita na maaaring this person still loves you. Pero alam mo meron kasi ako nakikita na it can be this person is na-hurt dati. So take what's resonate. Po pwedeng na-hurt siya dati. Kaya parang defensive siya or mataas yung guard niya. Mataas yung guard niya towards you. Po pwedeng takot tong masaktan. Kaya nireject ka niya. Or tumanggi siya sa'yo. Okay? Takot siyang ma-fall. Takot siyang magmahal ulit. It can be. Pero deep inside, gusto ka niya. Okay? Deep inside, may nararamdaman na rin siya sa'yo. Kasi, Page of Cups, tapos 2 of Cups. Okay, di ba? And po pwedeng hindi niya naamin sa'yo kung ano yung nararamdaman niya. Kasi hindi niya naman, po pwedeng this person is magaling magtago. Po pwedeng strong siya, pinapakita niya sa'yo is strong siya, or halimbawa parang meron ako nakita na medyo sarcastic siya or masakit magsalita or masungit. Oo. Meron akong nakitang ganon. Pwedeng ganon eh. Pwedeng pinapakita niya na masungit siya sa'yo. Or pinapakita niya parang parang sword, or alam mo yon yung walang pakiramdam pero deep inside
May nararamdaman siya sa'yo. Mm. The Magician. 'Di ba? Siguro this person is manifesting you to have a chance ulit na magkaroon kayo ng communication para siguro bumawi sa'yo or siguro para anuhin niyo ulit yung sarili niya. Kasi po puwedeng meron akong nakikita na for some of you is nag-iba yung tingin niyo sa kanya, eh, 'di ba? Pupuwedeng this person is ginost ka. Hindi niya sinabi sa'yo na na basta ano, totally parang inano ka nito. This person is manifesting you, mina-manifest ka niya. Gusto ka niyang makausap ulit, gusto niyang magkaroon kayo ulit ng chance siguro to meet up. Or it can be, titingnan natin. Hmm. Hmm. Seven of Cups. Uy. Wait lang. Meron akong nakuha dito. Hmm. Hermit. Alam mo, merong pumasok sa akin or meron akong narinig. Meron akong narinig na pupuwedeng this person choose someone else or siguro kasi meron akong 'di ba sabi ko nga kanina this person is pupuwedeng mataas ang ere nito. Or it can be this person pupuwedeng mataas yung position niya or mataas yung estado niya sa life or may sinabi. And pupuwede sigurong mahal ka nito. Okay, pupuwedeng talagang ikaw yung gusto niya pero siguro itong person na 'to is maraming nagkakagusto din sa kanya, maraming umaaligid din sa kanya. Seven of Cups is lot of choices, eh. Or pupuwede siguro may pinursu 'to na other choice or 'pag sinabi nating other choice hindi naman ibig sabihin another love connection, pupuwedeng trabaho or anything, pupuwedeng business, pupuwedeng mas ibinaling niya yung, pansin niya sa ibang bagay rather than love life. Pero meron akong nakikita dito na this person is may emotion sa'yo. May nararamdaman siya and na-realize niya yun. Pupuwedeng this person is older than you, okay? Siguro kasi nung unang nung sa una pa lang or sa umpisa pa lang, pupuwede kasing this person is tinitimbang niya whether mahal ko ba talaga, gusto ko ba 'to or, ah, itutuloy ko ba 'to, yung connection ninyong dalawa. Pupuwedeng gano'n, eh. Kaso kalat din kasi yung attention niya sa ibang bagay. With the Seven of Cups, pupuwede sigurong akala niya grass is greener, pupuwedeng gano'n, yung iba sa inyo. And then huli na na-realize niya na meron akong nakita dito na ano, biglang nag-ano 'to, biglang nag-silent mode or hindi nagparamdam, hindi ka kinausap. Tingnan natin, Pupuwedeng older than pupuwedeng oh, 'di ba? Six of Wands. Pupuwedeng 'tong person na 'to is popular.
Okay, pupuwede 'tong person na 'to is kilala, maraming nagkakagusto sa kanya, maraming humahanga din sa kanya, hindi lang ikaw. Pupuwedeng gano'n ha, pile number one. Some kind of popularity. Puwedeng mataas ang tingin 'to sa sarili niya and pupuwede sigurong akala niya marami pa siyang choices, marami siyang pagpipilian, maraming options. Pero na-realize niya na ikaw pala yung tunay, ikaw pala yung two of cups niya. Temperance o death, hmm, 'di ba? Scorpio. Hindi niya na-realize na soulmate ka niya, eh. This is a soulmate connection. Yung iba sa inyo meron akong narinig na pupuwedeng baka iniisip niya na kaya mo lang siya nagustuhan kasi sa posisyon niya or kung ano yung meron siya. Meron akong nakita ditong indecisive, urong-sulong, pabago-bago ng isip. Pupuwedeng nawawala, nasusulpot bigla. Alam mo yun, hot and cold. Uy, Knight of Swords. Oh, Eight of Swords. O 'di ba, nasaktan ka nito. And or pupuwedeng, let's see ha. Ace of Wands. Hmm. Eight of Pentacles. Oh. For some of you guys, pupuwedeng yung mga pumili ng pile number one, yung iba sa inyo ha, pupuwedeng hindi ka easy to get. Can be a coworker, pupuwedeng katrabaho 'to, nakasama sa trabaho. Pero may nakita ko na yung iba sa inyo is hindi easy to get and this person is gusto niya yung easy to get. Gusto niya yung siya yung hinahabol since popular nga daw siya. Okay?
Yung iba sa inyo may pagka-player tong person na 'to, may pagka babaero, baba babaero, lalakero. 3 of Pentacles. 3. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. Ngayon, gusto nitong person na makipag-partner sa'yo. Gusto niya makipag-partner sa'yo ngayon. But there is an ending here. Pwedeng no communication kayo, pwedeng block ang communication. Kaya itong person na to is ma-manifest siya ng communication between the two of you. Pwede naka-block to eh. Kasi meron akong nakita na may isolation dito, merong hindi makakilos, hindi makapag-offer, hindi makapag-message, hindi makapag-start ng conversation. Yes. Gusto itong makipag-usap. Pero someone here is ano ko nakikita? Ano eh, black. Naka-black. Someone here is want to take action. Kasi na-realize niya soulmate niya yung other person. Mahal niya yung other person. Gusto niya mag-offer ng emotion. Pero hindi mangyari kasi there's merong nag-overthink. O pwedeng someone is block or someone is nag-overthink whether magte-take ng action or not. Mag-open ng communication. Let's see. Pile number 1. Can be ano eh. Alam mo, for some of you, yung iba sa inyo, itong person to mas pinili trabaho or pera. Yung iba ha, 6 of Wands, workplace affair. O, di ba? O, pwedeng co-worker mo to or katrabaho. O, pwedeng ito yung nang-reject sa'yo, ikaw ang nang-reject. So, take what's resonate, ha? Vice versa yan. Workplace affair and crazy ex obsessed won't let go. O, di ba? Let's see. Ano yung nararamdaman nitong person na to na nang-reject? Sa ating pile number 1, vice versa. Ay, meron yung iba sa inyo, meron ako nakita na po pwedeng yung isa sa inyo, whether itong person na to or ikaw, pile number 1, is in commitment na or in partnership na already. Kasal na or engaged or in committed relationship na. Meron ako nakikita.
spiritual good. Someone here is spiritual. You could be spiritual or this person is a spiritual. Pero meron ako nakita dito na someone here is magaling mag-manifest. Okay? Calling soulmate. O pwedeng bigla mo na lang itong naaalala, bigla na lang pumapasok sa isip mo or biglang pumapasok sa isip niya, vice versa again. Kasi someone here is calling or hindi na nare-realize na mina-manifest yung other person. O, di ba? Love message. Someone wants to send you or a love message. Di ba? And feelings. Di ba? And po pwede sigurong alam mo to eh. Or kung sino man yung spiritual dito, kung ikaw man, file number 1 or itong person na to, alam mo na this person is manifesting you. May na-manifest ka. Kaya bigla na lang pumapasok sa isip mo, bigla mo na lang maaalala. Ganun. Love message to confess feelings. Diba? Uy. Let's see. Kanina nag-lift yung spiritual ulit. So, pwedeng both of you is spiritual. Oh. This person knows how to call you. Kasi soulmate kayo nito eh. Temperance tapos 2 of Cups. Diba? Let's see. Love and hate. Love and hate. Meron ako narinig, could be a twin flame. Love and hate dynamic. Meron bang pregnant sa inyo? Or po pwedeng this person wants to have a baby sa'yo. File number 1. Running. This person wants to, alam mo, meron ako nakikita yung iba sa inyo po pwedeng may asawa na or may partner na, in a committed relationship na. That's why this person is, alam niya na pwedeng he or she is running out of time. Pwedeng this person run in your connection kasi nga po pwedeng natakot to na overwhelm with the 9 of Wands. Drinking, toxic lifestyle. Someone here is liberated. Pwedeng this person, kasi nga sabi ko may pagka-player. Okay, ayaw niya yung parang so much work to do, yung susuyuin. Siguro ikaw, mataas ang guard mo or meron kang self-respect sa sarili mo, meron kang sabihin nating mahal mo yung sarili mo, you love yourself. Okay? And this person is, since with the 6 of fake busy, 8 of Pentacles, fake busy, po pwedeng in-ignore ka nito eh. Po pwedeng, mataas kasi ego nito. With the 6 of Wands, po pwedeng some kind of popular to or mataas ang may kaya. Or siguro kung ka-work mo to, po pwedeng mas mataas ang posisyon sa'yo. Po pwedeng boss mo. Okay? Superior. Parang ganun.
Jezebel. Ooh, you are sexy. Pile number one. Kung sino man yung dito, yung feminine natin dito is very sexy and siguro nag-glow up ka. With the Jezebel here po pwedeng Uy. Meron akong narinig na someone here is very lustful to other person. Hmm? Sino kaya yun pa number one? Kung pwedeng this person is imagine ko niya. Okay. Divine masculine. O, di ba? Ano nararamdaman nito? File number one. Losing sleep. Worried, replaying events, thinking about you, overthinking. Diba? With the Eight of Swords. Diba? Overthinking. Replaying event. Diba? Thinking about you, nagsisisi. Huh? And someone here is happily single. Papalay ko yun pile number one. Happily single while this person is po pwedeng in a relationship na or nasa may asawa na and parang nakulong siya doon sa connection na yun. Someone who is losing sleep wants to run with you. Okay. Someone here is gustong tumaka sa reality. Okay. O pwedeng meron ditong married na and nagsisisi siya dun sa pinili niya. Pa pwedeng this person is nilagay ka sa third party with the seven of cups, so pwedeng marami tong options. Ginawa kang options itong person na to. And siguro may pagkakataon siyang pumili ng tamang tao. Kaso mali yung napili niya. And this person is nagsisisi. Kasi mali yung pinili niya. Pwedeng toxic na feminine yung napili niya. With the toxic lifestyle drinking, di ba? Pwedeng liberated yung napili niya. Huh? Ikaw ang talagang ano nito eh. Ikaw ang talagang love. Yung sa totohanang love ha. Ikaw ang love. Pwedeng yung connection niya right now is a love and hate or pwedeng toxic nga. Okay. This person, meron ako nakikita na same kayo na really religious or spiritual. Okay, this person is praying, manifesting you, praying to have another connection or magkaroon kayo ng pagkakataon ulit na mag-usap. Pero meron ako nakita dito na there is an ending dito. Pwedeng no communication kayo nito pa number one. So, anong nararamdaman ng tao na na-reject sa'yo? This person is nagsisisi. Kasi pwedeng mali yung pinili niya. This person is losing sleep. Huh? Overthinking. With the justice card. Pwedeng kasal na to eh. Law? Okay. So, pa number one, this is your reading sa anong nararamdaman ng person na nag-reject sa'yo. Siyempre, umiiyak.
pwedeng losing sleep. You are very beautiful if you are a feminine pile number one. And right now, you catch the attention of this person. This person is manifesting you, thinking of you. Okay? So, I hope nag-resonate sa'yo pa number one, yung paano napili mo. If hindi naman, you are free and you're welcome to choose pile number two. Okay, so sa mga pumilang pile number one, maraming maraming salamat. And I will go to pile number two. Pile number two. Kung pile number two or number two ang napili mo, this is your reading. Kung na-reject ka nitong person na to, titingnan natin ano yung nararamdaman ng person na nan-reject sa'yo or tumanggi sa'yo. Pile number two. Let's see. Disclaimer lang, tandaan, again, reading or energy is vice versa. Huwag ipilit kung hindi mag-resonate sa inyo. Kasi po pwede yung sinasabi ko is yung nararamdaman ng isa, okay, nung person na nakukuha natin na energy at hindi energy mo. So, i-resonate nyo na lang kung ano doon. And, huwag ipilit. Whether zodiac sign pa yan. Okay? Okay, so let's see. Pile number two. Ano ang nararamdaman ng person na nan-reject sa'yo? Seven of Wands. Four of Pentacles. Ay, naku po. Two of Cups. Knight of Wands. Let's get one card. Ay, tumatalo na. Two of Wands. Fire sign. Maraming fire sign. Earth sign. Someone here is having a decision to go to someone. Okay? Someone is planning, naghanap ng tamang tiyempo. If you are in a relationship, walang pakialam tong person na to. This person is gusto kang ipaglaban. Okay? This person is gusto kang ipaglaban. Why? Kasi this person is entitled. Okay? This person is entitled and sinasabing pagmamay-ari ka niya. Pwedeng you are very successful right now when it comes to finances. Okay? And this person
is alam niyang marami siyang kaagaw sa'yo. Okay? Marami siyang kaagaw sa'yo and mahihirapan siya para makausap ka ulit. Pwede itong person na to is nagkaroon ng desisyon. Okay? Pwedeng magkalayo kayo nito, malayo itong person to sa'yo. This person gusto maging stable yung connection ninyo. Taking action. Two of Cups. Equal give and take. This person will go sa'yo kung malayo kayo, magkalayo kayo. Pupunta tong person na to sa'yo. Or magta-travel papunta sa'yo. With the Two of Wands. Two of Wands is some kind of choices kasi. Or pwede sigurong since siguro magkalayo kayo nito, wala kayo, hindi kayo isang place, or pwedeng abroad or anything, or pwedeng tawid dagat, it can be, or province, pwede sigurong somehow nag-iisip or nag-strategize tong person na to kung paano siya pupunta sa'yo. Pero this person will soon take action. Hmm. Strength card. Another fire sign, Leo. Leo, Aries, Sagittarius is malakas dito, then water sign and earth sign. Oh, Nine of Cups. Pwedeng this person is okay, meron akong narinig na this person is selfish. Okay? This person is ayaw niyang maagaw ka ng iba. This person is selfish. With the Four of Pentacles and Nine of Cups. Okay? Somehow kasi, other meaning of Nine of Cups is yung emotion niya is parang sinasarili niya lang. Gusto niya kanya ka lang, parang ganun. With the Four of Pentacles is ganun din. 'Di ba? Parang may sense of owning. Parang ganun. This person looks at you as his queen. Okay? Fire sign nga to, pile number 2. Mag-resonate sa inyo. Leo. Okay? You can be a Leo or this person is a Leo. Nakita ko Leo. O, death. Pwedeng may breakup. Pwedeng meron na pwedeng naging kayo nito, tapos nakikipagbalikan yung isa. Pwedeng naghiwalay kayo nito eh. Mag-boyfriend na kayo, may connection na, pwedeng naging kayo na nito, meron na kayong connection, equal emotion sa isa't isa. Okay? And then, may nangyari na nagkaroon ng ending between the two of you.
Scorpio. Let's see. Queen of Swords. This person wants to go sa'yo. Ang kaso nga lang, siguro nag-strategize to kasi may pagka no BS kind of a person ka kasi if you are a feminine ha. The devil, oh. No, not the devil. Pwedeng toxic tong person na to. Pwedeng mahilig makipag-away. High-tempered. Pwedeng ganun, ha? Magagalitin. King of Swords. O, di ba? Partner. Queen saka King. Tapos Two of Cups. Di ba? Meron ditong ending na nangyari. Partner mo na to. Pwedeng ex mo to. Pwedeng ex-husband, ex-wife. At siguro yung isa sa inyo is kaya ka ino-own nito eh. Kaya this person feels that he or she owns you. Kasi nga, o mag-asawa tayo, mag-partner tayo, mayroon tayong pinagsamahan. O parang ganon. Talagang lumalabas siya, guys. Sorry na, the devil. Toxic. Ang dynamic. Mahilig siguro makipag-away to, mahilig. Pag lumabas kasi ang devil with the seven of wands, mainitin ang ulo. Tapos ano pa, temperance pa. Can be a Capricorn. Pero toxic. Actually, hindi lumabas yan sa may hindi yan lumabas sa may pile number 1. Ito toxic yung dynamic dito. Actually, medyo sumakit yung ulo ko. Pile number 2. Mahilig makipagtalo to. Mahilig makipag-away. Siguro po pwedeng basag ulo to. Tapos, pwedeng madamot. Ano naman nakikita po pwedeng madamot. Tapos, obsess. Higpit. Lahat kasi ng diba? Lahat kasi ng toxic nasa devil eh. O, diba? Five of Cups. O, diba? Nine of Pentacles. So, you are looking good. Ay, nako, my goodness. For some of you, meron akong nakita na mas may mas may mas may kaya ka or mas may pera ka, mas magaling kang dumiskarte versus dito sa person na to. This person looks at you yung parang ikaw yung stability niya. Ano to eh, partner to eh. You are very good at money. This person is hindi papayag na makawala ka sa kanya. Ito, Five of Cups, oh.
Iniiyakan ka, desperado. King of Pentacles. O pwede yung isa sa inyo may partner na. Or may naniligaw sa yung King of Pentacles. Pile number 2. Ha? Meron ako nakikita dito, ha? Yung iba sa inyo. Kung sino man dito yung parang Empress. Ay, dami, ha? Ay, my goodness! Two of Swords. You are torn between two lovers. The Fool. Oh, pumalsik yan, guys. The Fool. Oh my gosh, madaming nagkakagusto sa'yo. If you are a feminine, maraming nagkakagusto sa'yo. King of Wands andito, King of Pentacles, tapos King of Swords. Maraming nagkakagusto sa'yo. Huh? Pero someone here is obsessed, toxic, wants to fight. Walang pakialam. Basta akin ka. You are mine. May pinagsamahan tayo or kasal tayo. Either kung ano man yung connection mo dito sa ni-reject mo, kung ikaw ang nang-reject dito. Ha? Kung ikaw ang nang-reject. Meron ako nakikita, malakas yung iba sa inyo, ikaw ang nang-reject. Kasi because of toxic and maybe you are in a new connection na ngayon. O pwedeng may ini-entertain ka ng bago ngayon. Maraming nagkakagusto sa'yo. Meron ditong depressed. Hindi nakakapag-isip ng maayos. King of Pentacles, oh. Difficult decision to in a crossroad. Hard decision. Kung anong pipiliin. Pwedeng life-changing decision, so be careful. If you're the one na magde-decision, be careful kung ano ang pipiliin. Meron dito yung other person, mas mahal niya yung isa is stability lang gusto, kaya naghahabol. So, take what's resonate, guys. File number 2. Kasi you are very good at money. Okay ang finances mo. Ni crossroad. Malakas dito sa file number 2, babae ang may pinagpipilian. So, be careful. Let's see. Oh, di ba? Pop the question. Someone is po pwedeng proposing na sa'yo. Po pwedeng po pwedeng kasal kayo o po pwedeng may other person na nagpo-propose sa'yo with this 2 of cups. And this person is nagmamadali. Nahabulin ka. Kasi hindi niya matanggap na may ending na dito with the death card. May nag-end na dito. Oh, turning your back. You turn your back in this person.
You turn your back to this person, you turn your back dito sa tao na to. Ayaw mo na sa kanya. Kasi nga po pwedeng toxic siya, po pwedeng manggagamit, po pwedeng, alam mo yon lahat ng toxic traits. The devil is here. So lahat ng toxic traits. So pwedeng mainitin ng ulo, masakit magsalita, po pwedeng kuripot, po pwedeng madamot, lahat ng mga po pwedeng selfish, po pwedeng lahat ng toxic traits. You turn your back and you have another connection coming. Kung hindi mo pa nakikita. Left you hanging, no closure, no contact, left on red. O, di ba? This person feels that you left him hanging or her hanging. Wala kayong closure, wala kayong contact, yun sinasabi niya, ha? Yun ang sinasabi niya. Okay? Iniwan mo na lang daw basta. Pinalikuran mo na lang daw basta siya. Legal matters. Divorce, property, criminal paternity, child support, traffic ticket. For some of you na married dito sa person na to, itong person na to is naghahabol. Okay? Sa kung ano yung meron kayo. So, alam niyo naman yan, kapag mag-asawa kayo, syempre, kung ano yung finances mo, kung wala kayong ano ba yun? Engagement, yung pang prenuptial ba yun? Basta yung mga ganon, tapos asawa mo to, pero for you, hiwalay na kayo, you process, alam mo yon kasi nga this person feel na he or she owns you. 'Di ba? Hindi to magba-back down. Kaya sabihin natin nakikipag-divorce ka sa kanya, hindi siya papayag. Kasi four of coins and dito with the 9 of cups. Ha? Kasi kung ikaw ang independent dito, kung ikaw yung mas maraming finances dito, mas stable ka kasi dito sa person na to. Bukod sa, kaya kanya hinahabol, kaya siya is sa finances. Diba? Divorce. Ha? Dalawa agad. Shady. O, diba? Shady. This person is shady. Karmic ties. Nakikita nyo guys, karmic ties. This is a karmic. Tingnan mo ha. Ang lapag niya sa may the devil. This is a karmic. Habulin ka nitong person eh. This person will fight. Kung ikaw man na nare-reject dito sa person na to, file number 2, hindi papayag to. Oh my gosh. Very, very toxic. Fed up. Huh? You, napuno ka na. You fed up. Napuno ka na. Sa katoxican nitong person na to, sa panggagamit nito, siguro sa katamaran nito, kung ano man yung toxic behavior nito, napuno ka na, kaya you turn your back. Kaya paghiwalay ka. Matimbang dito na ikaw ang nan-reject. Oh, dalawa agad to. Let's see. Closing. 'Di ba? Tingnan nyo ha. Death card. Ending. Closing the cycle. Kinlose mo na yung cycle. 'Di ba? Kinlose mo na yung cycle dito sa person na to. O, 'di ba? Kasi you think that this person is a phony, trickster, illusion lang yung ipinakita niya sa'yo na hindi kanya talaga mahal.
na ginamit ka lang niya financially. Ha? Naku. Kasi tingnan mo, this person will fight. Hindi siya papayag kasi pwedeng may marriage dito with the legal matter. May property na paghahatian, may savings sa paghahatian, may kotse o kung ano man na material things. With the Nine of Pentacles here. Mas papera ka kung ikaw ang feminine. Kaya nga hinahabol ka eh. Hinahabol ka nung person. Itong nireject mo, kung ikaw man nag-reject dito sa hinayupak na to. Kasi shady oh. Shady, pony, trickster. Oh, tingnan mo. Cope. Nagiinom. That is another toxic. May vices. Kung pwedeng iniwanan mo yan kasi may vices. May addiction. May bisyo. Huh? Love and hate. O, diba? Another toxic trait. Love and hate. Masakit yung ulo ko guys kasi trap. Oh my gosh. Pile number 2. You turn your back in this person, you end things with this person. Pwedeng dinadaan mo sa legal matter, pero this person will fight. Kasi feeling niya, kanya ka. Pag-aari ka niya. This is a karmic. Karmic. Ha? Pwedeng there is a special someone na from abroad or pwedeng nasa malayo na will go back, will meet you up. Pwedeng may kipagkita sa'yo na magpo-propose sa'yo. Siguro you found your person na talagang mahal ka talaga na with the King of Pentacles kasi kung ikaw ay if you are a Nine of Pentacles, you are a Queen of Swords with a Nine of Pentacles energy also. So kung ikaw ay magaling ka din sa finances, matalino ka, you are bright din, smart, wise. Same kayo ng energy nitong King of Pentacles. Makakatulong mo siya sa finances, hindi ka peperahan ito kasi itong King of Pentacles ito, may pera siya. May sarili siyang pera, hindi siya umaasa sa iba. Magaling siya mag-provide. While this person is wala, alam mo yon, puro ka toxic ka ng alam. Four of Pentacles, this person feels that pag-aari ka niya. Diba? This is a phony, a trickster. Illusion lang yung ibinigay niya na siguro, inano ka nito, dinaan ka ito sa mga, kunyari, yung sinuyo-suyo ka. Can be a narcissist. File number 2. Meron ako nararamdaman, if you are the one who rejected this person is sad, in a depression. Pwedeng minahal ka naman niya talaga, pero kasi mas patimbang sa kanya yung finances, yung stability. Pwedeng nagustuhan ka naman niya talaga, may emotion siya, kaso mas matimbang sa kanya yung pera. Pwede kakasal na kayo nito, pero inayawan mo. Pwedeng ganon. Pwedeng anything eh. Pwedeng may matagal na kayong foundation nito, matagal na kayong mag-boyfriend
girlfriend. Okay? May vices tong person na 'to. This person will not let you go. Meron akong nakikita dito na irritable ka na, eh, pagka alam mo kung sino 'tong person na 'to, eh. Alam mo kung sino 'to, eh, naiirita ka. Puwede ngang ayaw mong kausap 'to, eh, kasi nga mahilig makipagtalo. Nakaka-drain actually yung energy niya, pile number 2. So, ano yung nararamdaman nung person na 'to na ni-reject mo? O binaliktad ko na, ha, kasi baliktad naman yung, energy, eh, pile number 2. Hindi siya papayag o puwedeng galit siya, pero somehow, umiiyak din, depressed. Meron akong nakita na nagrerebelde itong person na 'to. Hindi ka niya basta-basta bibitawan, gano'n. So, I hope pile number 2 nag-resonate sa'yo yung reading natin. Kung resonated sa'yo, comment down below kung resonate sa'yo. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa'tin, sa channel natin, please subscribe. Kulang na lang ako guys ng ilang piraso na lang para mag 4,000 subscribers na tayo. Palambing naman ako para sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan, na nanonood lang po nung reading natin. Palambing naman ako na consider subscribing po sa channel nila Luna para po mas marami pa po yung community natin. Okay? So, subukan natin mag-upload ng general reading, collective, and another pick a card reading sa mga susunod na araw. Okay, again, dun sa mga magki-claim pa po ng free personal reading na 4 na nananalo, July 31 po until July 31, yung sending or pag-claim ng free personal reading po ninyo. Okay, you must show screenshot of your profile na username po ninyo yung nabunot doon sa ating free, okay, na personal reading. Sa mga magpapa-personal reading naman po, gusto magpa-personal reading, nandyan na po yung Gmail, okay, ng ating channel, kung saan po kayo mag-i-email kung gusto ninyong magpa-personal reading. Okay, just wait for the confirmation ng admins ko po para maibigay sa inyo yung detail paano makapag-book ng personal reading. Please beware na kung ano po yung Gmail lang ang nandiyan, yun lang po ang re-replyan ninyo. Okay? Huwag kayong basta-basta maniniwala na, ay, ako yung admin ni ganito, ay, ganito, ganyan. Marami kasing scammer. Okay? So, again, maraming salamat sa inyong lahat na nakapanood ng ating pick a card reading. I hope nag-resonate sa inyo. So, abangan ninyo yung ating susunod pa na reading at i-upload sa mga susunod na araw. So, hindi ko na po papatagalin. Maraming salamat. And have a nice day. Have a nice weekend sa susunod na araw sa inyong lahat. Bye!